Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo sa MRT3. Finally, pagkalipas ng 10 taon, gagamitin na nga ang mga binili na Dalian trains noon pang 2014. Madadaanan natin ang ginagawa na Metro Manila Subway Quezon Avenue Station. Ayan, malalim na pala yung hukay. Anyway, pupunta tayo sa dulo ng MRT3 sa North Avenue Station para matimingin natin yung Dalian trains at masubukan natin na sakyan. Ipapakita ko rin sa inyo kung anong itsura sa loob ng mga Dalian trains. Ito nga pala yung papunta doon sa depot ng MRT3 dyan sa ilalim. Katabi lang ng Trinoma yung depot ng MRT3. Kahapon dapat susubukan ko na sumakay ng Dalian trains kaso biglang umulan. Pero ngayong araw ganun din pala, maulan din kasi nga meron palang bagyo. Dito kasi sa dulo ng MRT3 makikita natin kung ano yung susunod na train, pero sa ngayon mukhang wala pa. Hindi natin nakikita yung Dalian trains, baka mamaya pa. Ayon pa sa Department of Transportation, 3 pa lang na train cars ang operational na ngayon dito sa linya ng MRT3. Kaya tuwing rush hour lang masasakyan ang mga bagong Dalian train. So habang wala pa, mag-update muna tayo sa iba't ibang mga projects dito sa North EDSA. Ito na pala yung last project na ginawa ng contractor bago pa ma-terminate. Ito yung hagdan ng common station na sobrang liit. Para sa mga hindi pa nakakaalam, na-terminate na nga ang 2 contractor na gumagawa sa common station dahil sa sobrang pagka-delay na ng proyektong ito. Next month maghahanap na ang Department of Transportation ng bagong contractor na tatapos dito sa common station project at inasahang magiging operational na ito sa year 2028. Mabuti pang MRT7, tuloy-tuloy na ang turnback guideway na ginagawa nila dito sa may West Avenue. Isa pang bagong project dito, ang SM North EDSA Busway Station na napaka-modern ng design. Ito ay pinagawa mismo ng SM at meron pang isang ganito na ginagawa ngayon sa tapat ng SM Mega Mall. May mga elevators at escalator itong bagong EDSA Busway Station. So dahil nga medyo madilim yung panahon, umuulan, binuksan na agad yung mga ilaw kahit medyo maaga pa. Ganito rin ang magiging design ng bagong SM Mega Mall EDSA Busway Station. Medyo mabagal pa yung progress kaya hindi muna tayo nag-update. Sa December pa naman ang target na opening ng SM Mega Mall Busway Station.
Iba talaga kapag private ang nagpagawa. Tingnan nyo naman, world class. Wow, yung footbridge pala dito magkakaroon na ng canopy. After nga ng ilang taon, naisipan din ng MMDA na lagyan ito ng bubong. So yun guys, ito na nga yung turnback guideway ng MRT-7. Dito didiretso ang mga train ng MRT-7 para mag-standby sa kababalik doon sa station. Mahaba pa naman itong footbridge na ito mula West Avenue, tatawid ng EDSA hanggang doon sa North Avenue. Connected din ito sa SM North EDSA. Sana baguhin ng bagong kontraktor itong mga hagdanan. Sobrang liit. Considering na ito ay common station, napakarami ang bababa at sasakay dito. Kapag may canopy na dito, hindi na maulanan at mainitan yung mga tatawid dito sa footbridge. Mabuti naman at naisipan ng MMDA after ng ilang taon. Anyway, silipin muna natin ang ginagawa na North Avenue Station ng MRT-7. Hindi pala magkatugma itong bagong linya ng LRT Line 1 na idudugtong doon sa dulo ng LRT. Ang common station na siguro ang pinakamabagal na railway project dito sa ating bansa. Natapos ng 5 station ng LRT Line 1 Cavite Extension at operational na. Nagawa na rin ang 10 mga station ng MRT-7, pero ang common station, isang station lang, inabot na ng 6 years. Dapat kasing kinuha na contractor dito yung may experience na sa paggawa ng railway station. Siguro kung DMCI or EEI ang kinuha na contractor na gumawa ng common station, tapos na to. Andito na nga tayo sa North Avenue Station. Finally, after 10 years, masasakyan na natin ang mga Dalian trains na gawa mula sa bansang China. Nabili pa ito noong 2014 sa ilalim ng Aquino administration, pero hindi natuloy ang paggamit nito dahil merong compatibility issue. Hindi tugma di umano sa release ng MRT-3 at mas mabigat daw ito. Kaya naman inabot ng 10 years na nakatambak lang ito doon sa depot. Pero sa administrasyon ngayon, ginawa ng paraan at ito na nga pwede naman palang gamitin.
Nasa 48 na mga bagon na bagong Dalian trains mula sa bansang China ang binili nga noon. Sa ngayon ay 3 pa lang ang nagagamit na at susunod pa lang yung iba. Ayon pa sa Department of Transportation, walang ginastos ang gobyerno dahil ang manufacturer mismo, ang CRRC Dalian Corporation, ang gumawa ng mga adjustment para magamit na nga ang mga Dalian trains dito sa MRT3. So ayan na nga, ito na ang pinakahintay natin. Let's go na, sakyan na natin itong Dalian train. Wow, ganito pala itsura niya sa loob. Parang medyo masikip. Magkasing lawak lang pala ito na mga tren na ginagamit ngayon sa MRT3. Naiba lang ng konti ang design pero parehas na parehas lang din. Pati ng itsura dito sa loob, halos parehas lang talaga. Ito naman yung mga signages dito sa loob. Ano sa tingin nyo? Parehas lang ba o medyo masikip? Maliwanag naman dito sa loob pero hindi masyadong malakas yung aircon. Mas malamig pa doon sa lumang tren. Ito na pala ang second generation na tren ng MRT3. Ito naman yung dugtong ng tren. Isa pa sa napansin ko, medyo smooth ang takbo nitong bagong Dalian train. So ayan guys, nasubukan nyo na bang sumakay dito sa mga bagong Dalian train? Tuwing rush hour lang ito sa ngayon dinideploy. Pero kapag natapos na yung adjustment sa 48 na mga bagon, masasakyan nyo na yung iba. Anong masasabi nyo sa mga train na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!